Tawag sila ni Romualdez ng Pangulo sa isang lunch meeting kung saan kinuntirya ni PBBM ang tinawag niyang lavish excesses ng House leaders. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. So, parang ganito, Hindi triangle. ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa, nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Shaldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking Martin. Yes, Right? Kwento mo muna anong sinabi. Kanina, kung nakikinig po kayo sa balita, ang sabi niya, siya ay bahagi ng isang meeting sa pagitan ni Pangulong BBM at ang kanyang pinsan ni si dating Speaker Martin Romualdez at pinapagalitan niya si Speaker. Deliver, di ba? So siguro kaya na disappoint yung mga tao dito kasi wag naman magagalit kasi nagbigay ng petsa. Di ba sana kung hindi nilang nagbigay ng petsa kasi nung binigay na petsa tapos walang nakulong, kaya na-disappoint yung mga tao. I mean, Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At balikan nyo po yung video natin kagabi. At sabi ko nga sa inyo, kung hindi nag-notify sa inyo, madali lang po yan. Lagi nyo pakakatandaan. Meron po tayong upload video everyday. Represented Pulong Duterte nagbabala na sa mga kongresista laban sa posibleng impeachment kay BP Sara. Talaga naman hong ito. Yung iba hindi na natin lalahatin kasi yung iba parang ayaw na rin eh. Dahil alam na nila mangyayari pagdating sa 2028. Di ba? Kaya minsan yung iba nag-iisip na kung tutulong ba sila. Meron na ho kasing congressman at meron na rin grupo na ibibigyan ng impeachment complaint o niluluto impeachment complaint. Kanino? O kay Pangulo. Isipin nyo. Kung sino man ang umusa dito, sigurado ang papanigan dito ng taong bayan ang papanigan nila. Ano bang papanigan o kagustuhan? Sige, mabigat kasi na salita eh. Sino ang gusto ng taong bayan ma-impeach? Yun na lang. Parang kagustuhan, papanigan. O yung gusto ng taong bayan na ma-impeach. Panigurado, itong si Pangulo, ang gusto ng tao ma-impeach. Dahil, sipin nyo, ang mali-maleta, flood control issue, mga pangako na napako, yung mga project na wala. Di ba? Yung budol. Isipin nyo yun. At natatawa tayo dito. Parang nagkakalaglagan na, Parang ang mangyayari dito, konting-konti na lang. Konting-konti na lang, ilalaglag na ni Bonget ang kanyang pinsan. Kasi sabi dito, kinumpronta si Romualdez tungkol sa umunoy lavish excesses at pagbulsa sa pondo ng Kongreso. Kita nyo? Sino nagsabi niya? Nasa balita yan. At tinanong dito, implikasyon, nagtatanong sila, nag-uusap-usap sila eh. Bakit sinama pa daw si Congressman Tiangco sa meeting? Dapat daw, hindi na bulgar. Alamin natin yan mamaya. At ang isa pa, mapapanagot ba ang dapat managot? Yung The Big Fish ika nga, asa na ba si The Big Fish? Kung pag-uusapan niya at walang itatago, lalabas si The Big Fish. At kung ilalabas siya ng Pangulo, talagang may makukulong at makukulong si The Big Fish. Umpisa na natin dito. Isa rin naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa mga mambabatas na posibleng sumuporta sa nilulutong panibagong impeachment laban sa kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Tila minamadali raw ang pagpapatalsik sa bise. Aniya sa frontline sa balita, si Pril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagbabala si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kapwa mambabatas kaugnay sa nagbabadyang panibagong impeachment laban sa kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Paulo, huwag daw sanang ipasa sa taong bayan ang desisyong matagal nang niluto ng iilan. Tama. Tanong ni Pulong, taong bayan ba ang kinausap o ang administrasyon at may hawak ng budget at kapangyarihan?
Tila may script daw ang nilulutong impeachment at minamadali. Unang sinabi ng Makabayan Black na handa silang maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise sa Pebrero. Si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga hindi raw pipirma sa panibagong impeachment kay Nice. VP Sara. Good job. Bagamat naniniwala siyang kailangang busisiin ang paggastos ng confidential funds, mas mabigat umanong issue kung gagamitin ng administrasyon ang pondo ng bayan para impluwensyahan ang mga mambabatas na suportahan ang impeachment laban sa bise. Para naman kay Bicol Naku. Saro Party List Representative Terry Ridon, dapat i-verify ang mga testimonya ng nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga kung gagamitin ito sa impeachment complaint. Unang ibinunyag ni Madriaga na mula sa Pogo at drug lords ang ginamit na election funds noon ni VP Sara. Isinumite na sa ombudsman ang testimonya Ito na lang sasabihin ko sa inyo. Ano ba yung matibay na ebidensya nyo na mula sa Pogo at anak kayo ng Tipaklong, matagal naging mayora yan sa Davao. At ang tatay niya naging presidente. Sa tingin niyo walang pondo yan? Nakakatawa kayo. Magkano lang naman at saka maraming sponsor yan. Kayo naman taong bayan ho ang naglalagay sa kanila dyan. Kahit saan yung paikot-ikutin ng kwento nyo, universe na ho ang naglagay sa mga Duterte para matapos ang mga karera ng mga Dorobo. Kaya ngayon, pagdating sa 2028, kung papalarin pa si Bungit-ngit, di umano, sabi nga, baka hindi matapos ang termino. Sabi nga doon sa tanot, baka talagang babae na ang umupo. Isipin niyo yan. Marami hong mga bagay-bagay na pwedeng mangyari. In a split of time, seconds, o kung ano pa man, pwede. Baka mamaya maisipan pa nito ni Pangulo na mag-resign dahil hindi na kaya mag-ano. Diba? Napipilitan na lang siguro. Kasi ang dami ngayong issue umano sa kanya. Ang katunayan nga dyan, ang katunayan sa katunayan, mayroong mga impeachment case na laban sa kanya. Ilang congressman na nagsalita. At mayroong pang, ano ba sabi nun? Ibang grupo eh. Diba? Ngayon, titimbangin, malamang sa malamang yan, Diyos mio marimar. Pag yan ay umusad, alamin natin kung ilang percent sa Kamara bago ma-impeach. Kasi parang two-third ba? O hindi natin malalaman baka yung iba, pumirma din laban sa kanya. Pero hindi pa sure yan. Kasi alam mo naman yan. Mga tuta niya yan. Abangan na lang natin. Tapos, pag-usapan dito, ito yung Aries Pro Duterte Groups. Ayun, yung Pro Duterte Groups. Mas maganda yan. Nilulutong impeachment complaint. Mas maganda to. Ito yung inaabangan ng taong bayan. At ito yung kaabang-abang. Na pag ito ang umusad, sigurado, hindi na to tatantanan. Oo. Taong bayan ho. Tignan mo yung mga signature campaign ngayon. Puro pauwi si Tatay Digong. Di ba? Itong sila sige mag-signature campaign kayo. Tatawanan lang kayo ng taong bayan. Pansinin niyo yung mga post nyo. Kahit anong mga stream at pinost patungkol sa inyo, kayong mga nasa biyerno, tinatawanan lang kayo. Kahit sinong kaalyado nyo, tinatawanan na lang. Di ba? Ano daw to? Niluluto na. May niluluto man ng impeachment complaint ang ilang pro-Duterte groups laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, saan galing ang impormasyon yan at sino-sino raw ang gustong magpa-impeach sa Pangulo? Jiggy, isiniwalat nga ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice na may lumapit sa kanyang grupo mula nga sa pro-Duterte na i-draft na raw itong reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos at pina-finalize na lang daw ito ngayon. Hinimok daw ng grupo itong si Erice na i-endorso itong ang naturang complaint bilang isa siya sa mga pangunahing kritiko ng national budget. Pero
tinanggihan daw ito ni Erice dahil ayaw niyang mahanay sa mga Duterte bilang miyembro siya ng Liberal Party. Hindi na nga pinangalanan na ni Erice itong mismong lumapit sa kanya pero ito raw yung usual suspects na kasamahan umano ni Attorney Vic Rodriguez. Sa ngayon ay kumpirmado raw na may dalawa na ngang kongresista na mag-e-endorse nga nitong reklamo. Isa rito ay mula sa mayorya habang yung isa naman ay mula sa independent. At yung isa nga ay hinahanap pa nila na naghahanap sila na mag-e-endorse naman mula sa minorya. Jiggy. At Marian, nabanggit ba ni Congressman Erice ang basehan nitong nilulutong impeachment complaint? Jiggy, kabilang araw doon sa mga binanggit ng grupo na grounds for impeachment laban kay PBBM ay ang betrayal of public trust. Tama nga Tingin nga ni naman. Erice ay may kaugnayan ito doon sa mga nagdaang national budget. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Erice. Hindi ko kasi tinanong masyado, pero tungkol yan sa 3 budgets, 2023, 2024, and 2025. Isipin nyo tatlong term. Tatlong term ng budget. Anong nangyari? 23, kasi 22 sila na luklok. End ng 2022, magpapasila ng budget. Makukuha nila yan ng 2023. End ng 2023, budget. End ng 2024, budget. End ng 2022, halos 4 na termino. Isipin nyo, napakaraming pera. Pero yung ibang proyekto, wala hong pondo. Diba? Ano mangyayari ngayon doon sa mga ginose project? Sige nga, itutuloy pa ba yun? O babudgetan na naman yun? Diba? Yung mga substandard, ano nangyari? Kailangan pa bang re-instruction yun? Re-instruction yun? Reconstruction pala? Kasi substandard, wala mga bakal. Ngayon, yung pondo na yan, isang patunay na betrayal of public trust. Ngayon, alamin natin sa mga susunod na mga panahon. Ano ba talaga? Uusad ba ang ginagawang ito ng mga pro-Duterte groups? Siyempre uusad yan. Oo, yan ang gusto ng taong bayan. At yung, ito pa, kailangan ba makulong yung the big fish? Kailangan. Ilang taon nilang ninakaw yung kaban ng bayan? Isipin nyo yun. O, tuloy. He allowed, the president allowed and signed the 3 budgets which contained the anomalous projects. I would not prejudge because I want to hear the explanation of the president. Yun daw. So, ano mangyayari dito? Ilang grupo na yan? So, meron sa mayorya, meron sa minorya. Alamin natin. Baka mamaya magkabaligtaran. Kasi, ito umamin si Congressman Tiangco na sinabihan ni BBM ang kanyang pinsan. At si Saldico. Ngayon, ano ang tatatak sa taong bayan dito? Kung sinabihan mo pala yung pinsan mo, di pa imbestigahan mo na, sabi ni Aling Marie. Diba? Sinabihan mo na pala. Ano nangyari? Wala, diba? Totoo kaya ito? Alamin natin. Kinompronta raw ni PBBM ang kanyang pinsan No. na si dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa pagbulsa umano ng pondo ng Kongreso. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, ibinunyag ni Navotas Representative Toby Tiangco na pinatawag sila ni Romualdez ng Pangulo sa isang lunch meeting kung saan pinuntirya ni PBBM ang tinawag niyang lavish excesses ng House leaders. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. So, parang ganito. Hindi, triangle. ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa, nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Shaldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyo kainin, ilang Ferrari gusto nyo? Maraming Ipinakita pa raw ng Pangulo ang listahan ng flagship projects na ang pondo ay napunta umano sa mga proyekto ng mga kongresista. Dahil kayo ni Saldi, kinukuha nyo yung pera ng Congress. So he knew. Yun yung sinabi niya. Tapos may listahan siya ng mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na nilagay sa unprogram. Itong mga ito nilagay niyo sa unprogram. Tapos idingit niyo yung mga proyekto niyo. Pinababalik daw kay Romualdez ang pondo sa unprogrammed funds pero hindi natupad na lalong nagpagalit sa Pangulo. Dagdag ni Tiangco,
Yari ka ngayon. Itinanggi ni PBBM na nakinabang siya sa mga pondong ito. Manatiling nakatutok Yari ka ngayon. Balulong, yari ka ngayon kung totoo man ito. Ilalaglag ka na ng iyong sandpit. Iba na yung usapan pag ganun, di ba? O, kailangan linisin niya ang pangalan niya. Kasi nasisira sa'yo. Balulong. Oo, nakikinig ka. Naku, yari ka ngayon sa pinsan mo. Nagsisisi kaya si PBBM? Saan? Na sinama niya si Congressman Toby Tiangco sa meeting. Di ba? Kasi yung mga ganun, hindi ba dapat confidential? But maybe the way Congressman Tiangco thinks is that he has to be that transparent, right? Kwento mo muna ano sinabi. Kanina, kung nakikinig po kayo sa balita, ang sabi niya, siya ay bahagi ng isang meeting sa pagitan ni Pangulong BBM at ang kanyang pinsan si dating Speaker Martin Romualdez at pinapagalitan niya si Speaker. At tinatanong, ilan ba ang bahay mo sa Forbes? Gaano karaming caviar ba kung kayo'y kumain? Ilan ba ang sasakyan nyo? Ilang aeroplano. Aeroplano, may mga ganon. Pero hindi na kinuwento ni Congressman Tiangco kung anong sagot. Bitin. Medyo bitin. Bitin. Tanungin natin si Attorney Edwin. Oo nga. Ano sabi? Pakitanong mo, tsaka, ano ang punto nun? Ano ba ang punto ni Congressman Tiangco na the President is holding his own cousin accountable for whatever he probably did or did not do? At saka nangyari itong usapan na to, nung House Speaker pa siya, Oo, hindi ito recent. No. Marami kasi ang nag-iisip, nagtatanong, Pinky, ano ba ang relasyon ni PBBM kay Speaker Martin? I guess, that gives the public some kind of view of a sneak peek into their relationship. That the President also holds his own cousin accountable. I guess, yun ang pinapalabas si Congressman Toby. Pwera na lang kung sarsuela din yun. Ayan na. Kasi pwede ring acting yun, para Pero palagay mo hindi? Para ma-share ni Huwag mo Kong nang Toby sa atin. sagutin. Ha? Para ma-share ni Kong Toby sa atin. Oo, hindi. Si Kong Toby ang makapagsasabi kung feeling niya Ay, fake. sarsuela ba yon, fake or totoo. Pero, walang makapagsasabi. Madumi lang po ang isip talaga ng mga mamamahayan. Pasensya na po kayo. Lahat lang ng mga posible Hindi madumi. Alam nyo, Ate Karing, talaga namang katakataka, kamangha-mangha, kagulat-gulat, kung halimbawa ilalabas nila yung mga ganung bagay, tapos hanggang ngayon walang nangyayari. Maaring ang conclusion natin dyan, ang conclusion ng taong bayan, sarsuela nga, kagaya na sinabi nyo. Diba? Hindi naman madumi. Tama lang. Oo. So, ang punto rito, dapat managot. Dapat may managot. Dapat panagutin. Kasi, kung itatago nila yan habang buhay, pagdating naman ng 2028, hahalungkatin din naman yan. Di mas maganda sila na mismo manggaling o sila na mismo gumalaw para mapanagot ang dagbig peace. Kasi ito, balita dito, mapanagot ang dapat managot. Kamag-anak man o hindi. Yan Yan ang dapat. Kasi ang problema hanggang ngayon wala pa rin. Totoo, di ba? Now let's get another House member to weigh in on this, and with us live in the studio now, Ayan, pakinggan nyo Congressman Toby Tiangco. Good evening, welcome back to the big story. So, have you heard all these talk about impeachment complaint against the president? Sa news lang. I heard it sa news, nabasa ko sa news, na supposedly. Not in the House. No, wala. Naka-recess kami ngayon. Yeah, pero we'll be back pa bulong-bulungan. sa 26. No, wala pa. And do you think it will prosper if there is one? No, I wouldn't want to speculate because I wouldn't know the grounds. No? So mas mabuti, I will comment on it. I promise I will comment on it pag meron na talagang impeachment complaint. No? So point by point, doon ako magkokomento. Pero habang wala, I wouldn't want to speculate. Pero real talk, Kong, do you think they would actually let you know beforehand, given your relationship with the president? Or do you think it's more likely na hindi nila papaalam sa'yo kung meron man? Baka nga hindi nga pinapaalam sa akin. No? Pero publicly naman, sinabi naman ni Kong Erice na he was approached, di ba? So, mukhang... What about kay VP? Sarah. Anong kay VP Sarah, kung uulitin nila isa pang impeachment attempt against her, come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito. No? If
come Feb 6, wala pang big fish. Ibig sabihin, at least si saldi ko, hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba parang dito kasi sa kasong to, parang kami yung piskal, di ba? Tapos kami yung piskal, may bahid doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number 1 yan. Number 2, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Eh dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa din. No, I mean, you compare it. Diba? Ayoko lang nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka, papalabasin mo, ikaw malinis. Eh ito naman kay Saldi, diba? Bakit di na mapanagot? So the government has to do everything para mapanagot si Saldi, whether or not may impeachment against VP Sara. Hopeful ka pa ba na mapapabalik nila si Kong Zaldi? Walang choice. They don't have a choice. It's not a matter of a choice, it's a matter of duty. They would have to do it no matter what it takes, di ba? Kasi di ba, ang sinasabi, nakatanggap si Saldi ng pera. And even si Saldi, hindi niya tinatanggi na nakatanggap siya ng pera. Ang pinapalabas lang niya, walang natira sa kanya, ipinasa niya kay Speaker Martin Romualdez. No? And because of the relationship of former Speaker Martin Romualdez kay Presidente Marcos, para mapatunayan, ulitin ko, para mapatunayan ni Presidente Marcos na wala siyang kinalaman dyan, kailangan yung buong gobyerno gawin lahat ng kaya nilang gawa para iuwi si Saldi dito. I know you said that. You were here. Yes. They didn't even cancel the passport until At the very time, much diba? later. Oo. Yes. So parang kulang kasi Tama. yung di siniwalat na nga ni Presidente to, pero kulang yung ginawa niya. Kunyari, yung ICI, hindi naman binigyan ng powers na malaki. Ngayon, wala na. Yes, but it's for the disintegrated. record, says I'm one of those who filed the independent ICAIC? ICAIC. Yeah. Independent. Pero he could Interest. have certified it as urgent. No. I beg to disagree, no. Because the certification of urgency has very strict parameters. Dapat, kaya nga na-abuse yun dapat emergency to address an emergency or calamity. You can check the Constitution. Yeah, it's an emergency. Yeah, doon na nga yung interpretasyon, whether it's an emergency or not. Pero ako, again, I'm always consistent. Di ba? Kasi nung previous budgets, even before the budget of President Marcos, in my first term in Congress, yan na yung sinasabi ko. Pag sinacertify nila na urgent to address a calamity or an emergency, sinasabi ko, anong calamity or emergency ang ina-address natin, kaya natin sinertify. So consistent lang ako lagi. Kung dati sinasabi ko hindi pa pwedeng gamitin yon, ngayon baka hindi pa pwede. Unless sabihin lang emergency yung paghanap kay Saldi. But, well, we heard our political analysts say kanina, parang it was really a tactic to shore up approval, to shore up his popularity that was already waning. And then, nawala. Hindi na niya tinutukan yung pagsiwalat niya Doon ng sa corruption. magsimula sa mahiya kayo, di ba? Oo, Ayun, nagkulang. Became it just drag. Yes, I was so happy about doon sa mahiya naman kayo. But again, I was not kung ako kasi, mas gusto ko yung under-promise and over-deliver, di ba? Yeah. So siguro kaya na disappoint yung mga tao dito kasi wag naman magagalit kasi nagbigay ng petsa. Di ba sana kung hindi nilang nagbigay ng petsa kasi nung binigay na petsa tapos walang nakulong, kaya na-disappoint yung mga tao. I mean, that's reality, di ba? Pero a month ago, Kong, sinabi nyo na willing kayo mag-cut ties with the President. Nasa Manila Bulletin to, nakita ko lang. Kung, yun nga, if he does not show enough conviction na idawit, no, kahit yung mga kamag-anak niya. And I'm assuming that, of course, referring to Martin Romualdez. Yes, because ang aking paniwala is hindi siya involved dito, di ba? At yung paniwalang yon ay base doon sa, sinabi ko na, doon sa personal conversation, di ba? Pero hindi naman ako yung dapat masatisfy dito. It's not about me. It's not about the President. Hindi yan tungkol sa amin, hindi yan tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa ano ba ang inaasahan ng ating mga mamamayan. At yun. Ang paniwala kasi ng taong bayan, Kung, huwag kayong magagalit ang paniwala kasi ng taong bayan, pinagtatakpan. Kasi kahit nga yung mga nagtatanong ngayon sa usapan nyo ngayon, meron silang agam-agam
na bakit hanggang ngayon wala pa rin yung the big fish. Yun kasi yung inaasahan ng taong bayan. Yung may managot na senador, speaker, kung ano man, nasangkot dyan. Okay, baka, ito lang yung opinion ni Aling Ledesma. Baka pag halimbawa ginawa niya yon, kumanta rin yung pinsan. Magkantahan silang dalawa. Ayun ang mahirap. Ano ba ang gusto ng ating mga mamamayan? At ano ba yung nararapat para sa ating mamamayan? To all those questions is mapanagot kung sino yung dapat managot. Walang proproteksyonan, kamag-anak man yan o hindi. And it is a sworn duty. Ito ay katungkulan sa ilalim ng konstitusyon, di ba? So hindi yan Dapat ganun. kung ano yung gusto ko. Hindi yan kung ano yung gusto niya. Ang sinasabi ko yung sa loobin ng ating mga kababayan. That's all there is to it. Kung But- if we can go back to the impeachment, the possible impeachment complaint against President Bongbong Marcos. So, Kong Erice cited a possible betrayal of public trust based on anomalies in the budget. Is that a strong ground? Kasi what they're citing here is parang command responsibility, culpability. And do you think it will gain traction at the lower house? Please, I hope you allow me not to answer that question unless talagang may impeachment complaint. No? Medyo napaisip lang ako nung sinabi lang ni Kong Erice na, di ba kung tama yung intindi ko, kahit yung merong mga nasa mayorya Yes. na May isa. May dalawa. Dalawa yata, Dalawang dalawa. majority and some independents. Okay. So yun, medyo napaisip lang ako doon kung yun strategiya. Again, no, kasi ang problema dito lahat speculation eh. Pero ibig sabihin yan ba strategiya ng ibang nasa mayorya dahil medyo ipit ang budget ngayon? So gagamitin nila para mas kailangan sila ng Malacanang, di ba? Di ba parang kailangan nyo kami, kailangan masaya yung mga congressman dahil may impeachment laban sa presidente. Kasi doon sa sinabi niyan, I'm just basing it on that. No? How has Congress changed, no? Yung environment, yung kultura? Kasi nga nagpalit tayo ng speaker from Martin Romualdez to Bogie D. It's been a few months na rin. May nagbago ba? Like, where's Martin? Does he still wield power as far as you know? Because, syempre, even in the previous Congress, previous admin, majority floor leader, medyo talagang leadership siya eh. Admittedly, influence, he still wields it. Kasi otherwise, bakit wala nagsasalita? Ang dami naman ng may alam kung ano yung nangyari noon, kung ano yung powers ni Saldi, kung ano yung mga kalokohan na nangyari noon, bakit walang nagsasalita, di ba? Kaya nga, to go back to the impeachment of VP Sara, parang napaka-ipokrito, di ba? Pipirma sila laban kay VP Sara, pero ayaw nila naman isiwalat yung alam nilang kalokohan doon sa kinasaldi ko, di ba? Bakit naman ako sasama doon sa mga taong ipokrito? Syempre, before kasi the argument would be, syempre siya yung speaker, kontrolado niya yung mga funds, ayaw mo madehado yung distrito mo. Pero ngayon na hindi na siya speaker, ano yung hawak niya pa? Kasi wala pa rin nagsasalita. Kasi nakinabang sila eh. Ayun. Ganun na lang ba? Siyempre, Utang na loob na lang ba? Hindi utang na loob. They're Kung also They're incriminating complicit. themselves. Oo, kung sinabi nila na ganito, kung balikan sila, kasi ikaw ganyan ginawa mo, hindi rin sila makasalita. Kaya nga, di ba, bakit sila ang magpa-file ng impeachment? Meron bang paper trail tong mga to? Kasi parang ang lumalabas kasi if we look at Martin Romualdez, Ayun medyo naman tayo mahirap. sa papel eh. Ang hirap kain. Ang gulo ng papel. Ang gulo kasi kung meron ba, wala ba, di ba? Hindi, kaya nga babalik tayo ulit kay Saldi. Sabi ni Saldi, meron siyang full accounting, di ba? Doon sa interviews niya. So ibalik natin si Saldi dito para talagang pakita na wala tayong But if kinakatakutan. he is in a country where walang extradition, paano? I think there are ways Ways. and means. But- If you really want, I think there are ways and means. Sa dami ng... Okay, ganito na lang. Hanapin muna ng lahat ng embahada at sabihin kung nasaan siya. Bago natin So, sabihin... kahit ikaw hindi ka naniniwalang ginagawa ng gobyerno ang lahat para makabalik siya, di ba? Yung ibang parts ng gobyerno, Oh. hindi pa ako convinced. Kasi, Kaya nga. di ba yung mga embahada... Who's at the helm of government? Ang presidente, di ba? Yes, that's why, di ba? I might get Yari into trouble talaga si always Bongbong. pushing. Napapag-initan na talaga. Ito na ho yung sinasabi pati mga media personnel, media anchor, media reporter. Kita nyo naman, the way na makapagtanong, makipag-usap sila, di ba? Yung postura, medyo may something. Di ba? O kung halimbawa na totoo man yung sinasabi ni Kong Erice na merong mga congressman, ihintay natin yan. It's a very exciting part na talagang meron ng mananagot. Kung talagang may magpa-file ng impeachment at naglabasan na yung... Kasi for sure,
Pag merong nauna diyan, susunod na iba diyan eh. Susunod na. Baka hindi lang 4, 5, 10 ang case na i-file. Abangan natin, kabang-abang yan. Him to do more. Hindi ba ganun naman ginagawa ko, di ba? Hanggang sa puntong magalit na siya sa akin. Yun Galit na ba naman siya? Hindi ko alam. Does he still call you for advice? Hindi, or he never He called me never for calls you for advice, ha? I mean, don't give me too much credit that I don't deserve, no? No, but because you're, I mean, kind of No, why family. did he call you to that lunch I where don't know, di ba? I cannot, maybe to hear that, I don't know. I mean, it's purely speculative. but you're willing to test No, I it? was there in the lunch. He called Yeah. us after lunch. Ah. We were both there in that lunch. So there are no more weekly lunches, I suppose? Or No, there's still the weekly, Sunday. pag nandito sila, mass eh. Kasi ang pinag-iikutan naman ng lunch na yon kasi may misa. Tapos kasabay ng misa yung lunch. Ngayon, misa tsaka merienda. okay. Oh, nandun ka pa. Pumupunta Yes. ka pa. Yes. So, Di ba outside the awkward? kulambu ka ba or what? Hindi ko alam. Alam mo naman yun. Di ba he's so cordial, he's so pleasant. Ganun naman siya eh. Hindi naman siya yung katulad natin na barumbado, di ba? Ba't sinali mo I mean, ko? ako. Tulad natin na ibig ko sabihin na ako na Hindi, medyo, pwede naman medyo akong ano, di ba? sumama sa Di ba barumbado. medyo ano yun eh. Medyo may pagka-prim and proper. Di ba? I mean, medyo may pagka-prim and proper. Hindi naman natin, hindi So I guess- katulad natin yung lumaki sa kalye. Di Hindi, ba? pero I guess what, I mean, I natin is just a figure of Yes. speech. Yeah, well, hindi, okay lang. Badge of honor yun sa amin. Pero kung kunyari, syempre every Sunday nandun lahat, do you like tiptoe around the subject? Di na siya nabibring up? You just No, first, even long time ago, kasi family lunch yun, you don't bring up, my point is Yeah. don't bring up politics and work sa Mm. lunch, di ba? You want it to be family. Kung So, when it hindi- comes hindi to ko the na- impeachment complaint of Vice President Sara Duterte, a lot of people notice a shift in the messaging, the view of PBBM. Before, sabi niya, ayaw niya niyan, he doesn't want to think about an impeachment against the Vice President. But now he's saying he's not opposed to any possible complaints. Sabi niya, dapat lahat ng liable, maging accountable. His approach will be the same when it comes to the flood control scandal. What do you make of that? Is the President now Backtracking, parang ganyan. parang opo, iba niya yung kanyang pananaw pagdating sa impeachment ni I don't know, I VP? haven't hindi namin napag-usapan Pero yun. sa But tingin what do mo, you make ma, of what Hindi, tingin mo? pero yung message niya na yon na ang dinig ko kanina na pag impeachable officer, he said, ano bang exact word ni Claire? Hindi ko masyadong nakuha. Ayoko lang kasi Supportahan nyo na lang something. Hindi. May ginamit eh. But it works both ways, di ba? So, again, speculation. Pwede rin naman if a-file nila to show that the standards would be the same for both, di ba? Kasi kung nagkasabay impeachment. Or So, to distract us from a possible impeachment of VP Sara. no, but I think the parang- most important thing is to have the same standards for both. Di ba? Kung may magpa-file kay BBM, hindi naman pwedeng iba yung trato dun sa kay BBM, iba yung trato kay VP Last Sara. year, So, Kong- dapat pareho yung standards, pareho yung proseso, lahat maging pareho. Kaso mas mahirap na yung proseso. Yes, alam natin yon. Oh. Alam natin na mas mahirap yung proseso. Kaya nga kanina nung pinag-uusapan, ng una kong ginawa, binasa ko yung Supreme Court ruling. Para lang just to get refreshed kung ano ba yung dapat na tamang proseso. And parang may trial na mangyayari. may someone, Diba? kailangan yung Oo. impeachable. Parang Yung ini-impeach defend. nyo, pupunta doon. Oo. Hindi, parang intindi ko doon, kahit may 1/3 yata, kailangan dumang pa yata sa Plenary. hindi, Committee on Justice muna. Bago Yes. pumunta sa plenary. Yes, sa plenary. At may personal appearance nung Yes. gusto nyong i-impeach. Yes, para yes. So We'll have binabasa the ko. opportunity to Yes. So, defend him. binasa ko. Pero hindi pa ako natapos. Kung not sure if napanood nyo yung press ko ni Secretary Vince Dizon this morning, apparently itong allocables na hindi ko sure kung naintindihan talaga natin lahat how it works. Ito na. Sabi ko sa inyo, iinit ang labanan ng politika. Dalawa na, double impeachment. May magpa-file kay BP Sara, may magpa-file sa Pangulo. Ayon sa balita. Kaya kung umabot kayo sa video natin ito, lagi yung kabang-abang, abangan nyo. Meron po tayo upload morning and afternoon. Hanggang sa muli, bye-bye.